Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang. Grabe, Bongo binasag ang katahimikan, biglaan to. Yan nagkalaglagan na. Romesbak BP Sara. So yan mga kabayan, patungkol po rin ang ating alamin mula po rito kay Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Binanatan na di umano ni Duterte itong si Bongo. Iyan. Naroon po kami, saksi po kami at kami po ay nagulat, no, sa banat na yon ni Baste Duterte. Ganito po ako nagulat eh. Sabi ko, oh Bistak, Bongo yung sinasabi. Hindi, Bongbong. In denial pa si Bistak nung una eh. Pero narinig ko Bongo nga eh. Tapos nung na-realize natin na si Bongo nga po yung binabanggit, alam nyo, hindi po normal po yan sa mga Duterte na magsabi po sila nung nasa pakiramdam nila. Naunawaan ko po, hindi po natin kalaban si Senator Bongo. In fact, si Senator Bongo ay kasama po sa lineup, official lineup ni Pangulong Duterte, no? Pero tama yun si Baste, no? Yung pagiging kaibigan, pagiging supporter. Kasi ano po ba nakakalito? Wala pong nakakalito, wala pong nabibiyak na Duterte. In fact, pare-pareho po ang sinasabi, no, ng mga Duterte ngayon. Pare-pareho po ang sinasabi ng mga ang apelyido Duterte. Si Tatay Digong, si Sara Duterte, at saka si ano. Kaya nga galit sila kay Sara Duterte ngayon dahil sinusuporta ni Sara Duterte o binabatikos niya yung excessive force na ginawa sa Davao City. Maunawaan niyo po kung bakit nagtatampo. Maunawaan niyo kung bakit nagtatampo si Baste kay Bongo. Kasi si Bongo hindi po siya simpleng senador. Hindi po siya simpleng anong tawag doon? Ang taas po ng senador. Mataas po siya. Tsaka yung expectation sa kanya. Hindi naman po siya simpleng yung kapartido lang, di ba? Sabi nga ni Mayor Duterte, taga Davao siya eh. Kumpare, narinig ko parang kumpare pa yata. Okay. Yung sinasabi niya, magpakita kayo ngayon kasi ngayon namin kayo kailangan. Ngayon kayo kailangan ng mamamayan ng Davao. Di ba? Ngayon kayo kailangan namin. Bilang botante at bilang mayor ng Davao yun, yung nagsasalita siya. Wag mong gawing ano to. Wala akong pinoforce. Amadeo. Wala kaming force dito. Crazy. Ano ba pinagsabi mo crazy? It's not a crazy guy. Ibig mo sabihin crazy kami lahat? Cool ka lang, makinig ka muna, hindi pa ako tapos eh. Masyado ka namang guilty. Alam niyo ang problema sa mga tao, no? Nagsasalita na, hindi pa kinokontra ka na, hindi pa pinakikinggan kung ano yung sinasabi mo. Di ba? Hindi pa ako nagsisimula eh. Nakakontra ka na eh. Narinig mo lang na Bongo, kumontra ka na kagad. How sure are you na babanatan ko si Bongo? Di ba? Yan yung problema eh. Yan yung problema sa mga tao na bumabatikos na kasi kahit hindi pa nila alam kung ano yung sinasabi nyo. Pinapaliwanag ko sa mga Duterte supporters, no, na si Bongo ay bata pa rin ni Pangulong Duterte. Mayroon pong hinanakit si Baste Duterte. Alam niyo ibig ko sabihin? Makinig muna kayo. Kasi hindi naman tayo magkakaaway. Di ba? Okay. Makinig ka muna kasi Brad, huwag mong turing muna ng mga kung ano-ano kasi magkakakampi tayo eh. Pare-pareho tayong Duterte. Pero mga kababayan, no, medyo maintindihan rin natin sa Senator Bongo, no?
Kasi alam naman natin na pagdating sa Senado, Kongreso, numbers game po yan eh. Ha? Numbers game. Kahit gumawa ka pa dyan ng mga resolusyon, kung hindi rin naman na sasang-ayunan no, ng nakakarami, eh ganun rin, di ba? Para ma-distinguish natin yung pagbira nitong yung pagbira ng ng mga kalaban natin, no? Wag kayong muna. Kulang kayo kung mga Duterte supporter yan, wag niyo pong burahin at kung ano. Hindi ko mababasa eh. Okay. Eto po nagdidiwang sila ngayon kasi mga bugok eh. Mabilis magdiwang eh. Binanatan po ni Baste Duterte si Bongo dahil siya po ay mayor ng Davao. Kaibigan nila si Bongo, malapit sa pamilya nila si Bongo, sinuportahan nila si Bongo. Well, bilib ka kay Baste ngayon, hindi ka pala bilib, ba't ka narito? Tinutulungan na kita. Hindi ka pala bilib eh. Lahat po ng hindi bilib sa Duterte, Duterte po kami. Di ba? Sa pagmamalang, bilib kayo masyado kay Baste. Wala po kayong problema. Ewan ko po kung bakit po kayo nagre-react. Kung Bongbong Marcos kayo, hindi ko po binibira ngayon, no? Iba po binibira ko. No? Ano ba mga bilib kayo, bilib? Teka lang muna. Mag-ano lang po kayo. Pwede po ba mag-relax lang kayo? Relax lang kayo. Baka naman mga kakampi natin yung binubura nyo, wag po kayong bura ng bura. Ako na lang po magbubura, nababasa ko naman. Okay, balikan po natin. Simple lang po yan. Si Baste, mayor ng Davao City. Wala ba kayong ideya kung ano ginagawa sa Davao City? Pinadadalan, pinapalitan yung mga chief of police, pinapalitan yung mga kapulisan, no? Tapos nilusob yung Davao City ng bata-batalyon para manghuli ng isang tao. Okay. Wag kayong bahala, ayos lang. Wag kasi kayong bura ng bura. Baka naman wala pong sinasabing masama eh. Wag po kayong bura ng bura. Okay lang po kayo kung ang daming marurunong dito. Samantala po tayong manahimik lahat. Yung mga ayaw manahimik, ako na lang po magtatanggal. Okay, si Baste po, mayor siya ng Davao. Meron kayong mga senador. Ang ine-expect niya po na tutulong sa kanila. Magsasalita man lang. O matapang po si Bongo eh. Magpapakita po ng pagiging maisog para ipagtanggol yung mga taga Davao, si Bongo. Yun lang po yung point ni Baste Duterte. Ngayon kami nangangailangan. No, alam namin sumusuporta ka sa amin. Parang ginigising niya lang. So parang mga kabayan, parang sinasabi dito ni Mayor Baste na rumesbak ka naman. Resbak mo naman yung mga ano dyan, di ba? Hinaapi na yung Davao City tapos di ba? Tahimik ka pa. Ibig sabihin ng mga kabayan, nakikiusap, no? Si Mayor Baste na kung pwede sana dahil sinuportahan naman siya si Senator Bongo, no? Galaw-galaw din paminsan-minsan, no? Kahit hindi ka po magtagumpay, for example, gumawa ka ng resolusyon na nagkukundina doon sa mga or something na kinukundina mo yung mga ginawa nila sa Davao, di ba? Kahit hindi po yan maaprubahan, no? Kung mayroon ka mga paimbestigahan mo, no? Kahit hindi man yan maaprubahan, no? Kung sino dyan sa Senado, at least pinakita mo na nandyan ka para sa Davao City, para sa mga Duterte, di ba? Parang yung ginagawa ng mga mga dilawan eh, di ba? Lalo na po si Rez Hontiveros, di ba? Pag nakikita nyo, kahit dihadong-dihado na siya, pinapakita niya pa rin. Ay, si Grace po yata yun eh. Yung sa ABS-CBN, mga kababayan, no? Na kahit alam na po nilang wala nang kapanalo, no? Wala nang chance na manalo yung
ABS-CBN, sinusuportahan pa rin nila. Bakit? Kasi, yan meron silang pinagsamahan. Di ba? So, parang ganun rin po ang gustong mangyari dito ni Senator Bongo. Kaso nga lang, mga kabayan, iba po ito sa ABS-CBN, ha. Ito po talagang masa, no? Davao City po ang involved. At nakikiusap lang si Mayor Baste na kung pwede, ha? O, promise back kayo dyan, yung mga kaalyado ni kasi hindi lang naman si hindi lang naman si Senator Bongo yung nandyan ng mga kaalyado ng mga Duterte, di ba? Nandyan pa yung iba. O, instead na tumunganga kayo dyan, gumawa po kayo ng paraan, no? Para maimbestigahan ito. Dahil hindi po nila sisibakin yung Davao City Regional Police Chief, no? Yan. Hindi po nasisibakin yan kung walang anomalya na nangyari. Diba? Kaya dapat imbestigahan yan Alam namin, supporter ka namin, nakikita ka namin, lagi kang nakasuporta sa tatay namin. Pero ngayon namin kailangan mga taga Davao. Taga Davao ka. Ngayon natin kailangan yung suporta mo. Ngayon namin kinakailangan ikaw yung magsalita para matauhan sila na hindi kami isolated na wala nang nakaya, parang ganun. Yun yung hinanakit ni Baste Duterte. Hindi niya nakikita na si Senator Bongo ay nagbibigay ng pahayag in support ng Davao. Pero bumawi naman siya, di ba? Sa interview mismo. Ang laki ko raw sa personal. Wala po masama doon. Di ba? Kita nyo, kung makapag-react kayo, may mga natanggal patuloy tayo. Wala pong masama doon sa sinasabi. Hindi, mga isog Ang titindi ng mga reaksyon. Ang sinasabi niya lang, tama, alam nating supporter kayo, pero ngayon kayo magpakita ng pagiging maisog. Magsalita kayo na mali itong ginagawa nila sa Davao City. Kasi may importante kayo. Senador kayo. Pangatlo kayo sa pinakamatataas. President, Vice President, Senador. Di ba? Yan yung gusto kong sabihin. Yan yung gustong iparating ni Baste Duterte. Kailangan namin ng mga kakampi ngayon. So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion dito sa mga nangyayari sa Maisog Rally, no? Akala siguro nila talagang binabanatan si Senator Bongo. Pero hindi yun. Yun ay paggising lang. Kumbaga pinupukaw lang yung dugong bughaw. Yan, yung pagiging Davaoenyo ni Senator Bongo. Para ipagtanggol ang mga taga Davao o ang Davao City dyan sa Senado. Kaya nga po yung sinasabi natin, hindi lang naman po si Senator Bongo ang pinatatamaan siguro dyan Lahat po ng mga kaalyado ng mga Duterte na nandyan po sa Senado, ay dapat po gumawa kayo ng paraan para maimbestigahan naman ito kung talagang baka hinuhokus-focus lang ang mga pangyayari at drinadramahan lang tayo para magkagulo, di ba? Parang ganun po kasi yung dating mga kababayan. Sa palagay niyo po, drama lang ba ito para magkagulo o para may pakita nilang magulo talaga ang Davao City? Talaga ngayon, ginugulo nila. Di ba dati naman wala yan nga po mga kababayan. Siguro ko, yan yung purpose nila. Ipakita sa mga sa Pilipinas, sa buong Pilipinas, na ganito palang Davao. Mga sinungaling ng mga Duterte. Dahil sabi nila, peaceful ang Davao City pero ito nagkakagulo pala. Ganun siguro ang gusto nilang iparating sa taong bayan. Pero alam nyo mga kababayan, naniniwala pa rin ba kayo hanggang ngayon? Kung ganun nga, isa nga talaga itong I think propaganda nila. Gamit ang pwersa. Wherein hindi naman karapat-dapat, no? Ang karapat-dapat na bigyan ng pwersa yung West Philippine Sea. WPS mga kababayan, umiiyak na po yung ating mga mangingisda dahil yun naman po ang gusto rin nilang ipakita sa ating mga lahat, di ba? Na ito,
ginaan na dito yung mga mangingisda natin sa West Philippine Sea. Diba? Eh bakit hindi nyo ipadala yung mga sundalo noon? O dito nga sa Davao City, ang dali-dali nyo nakaresponde kung baga. Pero bakit doon, simulan ng pag-upo ninyo, diba? Magulo na sa West Philippine Sea, pero hanggang ngayon wala pa rin tayong balita na gumanti ang Pilipinas. Diba? Sa China, sa pangbobomba ng water cannon. Wala pa tayong nabalitaan na, China, binomba ng water cannon ng Pilipinas. Puro na lang Pilipinas ang binobomba. Sino bang matutuwa? Yan siguro ang gusto ninyong iparating sa taong bayan na talagang kawawang Pilipinas. Pero para tulungan siguro ng ibang bansa. Pero mali pa rin Kasi haba tayo mga kababayan. Alam nyo na yan Diba? Yung US at saka China. Diba? Umamin na nga na hindi nila kaya yung China. Kaya nakipagkaibigan sila. Tayong lit-lit natin, hindi tayo pwede makipagkaibigan sa China. Ano bang meron dyan? Ano bang meron para gawin nyo to sa WPS, di ba? Sa mga mangingisda. Well, anyway mga kabayan, napapahaba na po tayo. Kung ano man po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, comment na po sa baba para at least alam po ng ating mga kabayan ang inyong pong opinion patungkol po dito. Right? Maraming salamat po.